Go ahead with your report. Bombo Special Coverage! Special coverage. Bombo Special Coverage! Yes, sa Bombo, Jamaica, magandang hapon at live pa rin tayo dito sa may syudad ng Ilagan, partikular dito sa may Isabela Emergency Operations Center. At ngayong hapon, Bombo, Jamaica ay bumisita dito si House Speaker Congressman Bogie III para alamin yung naging preparasyon at ginagawang hakbang ngayon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Isabela. Ikinatuwa nga ng speaker na maayos yung nagiging sistema ngayon at yung paghahanda ng PDRRMC dahil layon nito na talagang maging zero casualty yung maranasan dito sa lalawigan ng Isabela. Kanina rin sinabi rin ng speaker na nakita niya yung daan habang papunta rito dahil nag-land travel siya batay sa kanya naging pagpapahayag sa kaninang media, Bombo, Jamaica. At ito, tiniyak din niya na may tulong mula sa pamahalaan sa lahat ng mga kababayan natin na nasa mga evacuation center ngayon. Sa katunayan, yan yung inihanda ng hanay ng PSWD na mga naka-reserve ngayon ng mga food packs na sakaling kailanganin ng mga LGU na ubos na yung kanilang mga stockpile ay agad na ipapadala. Isa rin sa pinag-usapan kanina, Bombo, Jamaica, ay itong mga kababayan natin na mga magsasaka na maapektuhan yung kanilang mga pananim bunsod nitong paghagupit nga nitong bagyong si Paulo. At ayon sa speaker, isa ito sa mga pinag-aaralan talaga nila na kung paano makakatulong ang gobyerno sa mga kababayan natin na maapektuhan dito. Samantala, Bombo, Jamaica, narito yung naging pagpapahayag at panayam ng media kay House Speaker Bogie III. Cancelled yung flight, umuwi ako para makita yung ating kalagayan ng ating mga kababayan dito sa Isabela. Nabalitaan nga namin dito ang rota nitong bagyo na to. Pinagsikapan namin makauwi at sa ganun din ay makita yung kalagayan ng ating mga kababayan. So far, maganda naman ang preparation ng ating probinsya, siyempre yung cooperation ng ating mga local government units at tinututukan pa rin natin kasi habang nandito pa sa area itong bagyo na to, ang tuloy-tuloy ang monitoring na ginagawa ng ating Provincial Risk Reduction Management Office. At the same time, full coordination naman sa ating mga local government units. So far, initially, Speaker, kumusta yung mga nadaanan ho ninyo habang kayo patungo? Maganda naman, malinis naman yung kalsada natin. Kanina nga, binibriefing din tayo sa area ng San Agustin, palabas ng papuntang Maharlika Highways. May mga nagkiklearing. Ang ganda naman ng ating nandun kagad ang ISELCO, nandun ang PNP, nandun din ang Public Works and Highways, nandun din ang Philippine Army. Nagtutulong to na kasi yun naman lagi ang naging isa sa mga best practice na ginagawa natin to make sure na pagka dumaan ng bagyo, as much as possible, maaga ang clearing natin para any assistance from the national government, madali makakapasok sa mang lugar na puntahan. At alam naman natin daanan itong lugar natin papuntang packet ng Cagayan Province. Kaya dapat laging maayos dapat ang ating kalsada. Dahil kayo po dating gobernador ho ng Isabela, marami din hong natutuwa dahil dito sa Isabela may pinapatupad ho na liquor ban na alam ko with Isabela Governor Rodito Albano noon, yung tandem mo ninyo. So, ano masasabi ho ninyo dahil doon sa ibang lugar nagugulat sila na may mga ganito best practices ho tayo? Kasi napakahalaga na merong hindi lang kooperasyon ng iba't ibang mga agencies to address itong pagka meron dumarating na calamity. Importante sa lahat yung kooperasyon ng ating mga kababayan. Kaya naman hinikayat natin ang lahat na i-observe itong liquor ban dahil sa tulong na rin ng bawat isa. Kailangan alerto tayo pagka may mga ganitong pagsubok o may mga ganitong bagyo, typhoon o anumang kalamidad, kailangan tayo always ready, no? Para sa ganon, mas madali ang pagtutulungan, lalong-lalo na ang paghahanda para makaiwas tayo na may magkaroon ng aksidente o casualty sa loob ng kanilang mga pamilya. Kaya naman yan ang
pinatupad natin para maging matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Speaker, malawak po no itong sakop ng Bagyong Paolo. After ho ng Isabela ng pagbisita ho ninyo, anong susunod na plan ho ninyo? Well, siyempre tuloy-tuloy ang ating monitoring. Siyempre, ang ating local government units, sila naman ang unang mga nakaharap dyan. In support na lamang tayo kung sakasakaling kakailanganin pa ng mga karagdagan o di kaya mga nasira. Katulad nga dun sa binisita ng ating mahal na Pangulo, ang probinsya ng Cebu, nakakalungkot sa nangyari at nakikiramay po ang buong lalawigan ng Isabela at ganoon din po ang House of Representatives sa mga nasawing buhay dahil po sa earthquake na nangyari sa Cebu. Ganun po ang ating suportong gagawin kung kinakailangan gumawa ng batas o di kayo humanap ng pondo para makatiyak na makabangon at makakareforma, makatulong para marehab ang ating mga nasira o napinsala ng earthquake at ganun man kung meron ng masisira sa atin pagka may mga dumadating na kalamitan. Speaker, ano pong naiso ninyong ibigay na mensahe lalong-lalo na sa mga farmers natin? Knowing Isabela, corn capital of the Philippines, at pangalawa ho yan sa rice granary, kumbaga no, dito sa Pilipinas, na talagang nangamba dito ho sa Bagyong Paolo. Ang ating ginagawa ngayon, unang-una ay kamakailan lamang ay humarap kami sa ating mahal na Pangulo sa isang importanteng mahalagang meeting na kung saan ang isang tinalakay yung kapakanan para sa ating mga farmers at tinitingnan na po natin mabuti. Katunayan yan sa Lunes ay meron joint committee hearings na kasama ang Department of Agriculture, kasama ang Department of Trade, Department of Finance at kasama rin po yung ibang mga agency na naka-attach sa Department of Agriculture para talakayan at pag-usapan para ma-address po natin mabuti yung nangyari po sa ating probinsya at alam ko sa iba't ibang mga lugar, yung pagbaba at pagbaksak ng presyo nito. Yan ang mahalagang araw na yan para sa ganon ay makapag-vent out lahat at makapag-contribute para hindi na rin mangyari ito, maiwasan at para maproteksyonan din natin yung ating pong mga farmers, ang ating producers at syempre gusto rin natin maging ating pong mga consumers. Kaya naman isa sa mga gusto nating isulong katulad din, sang-ayon din ang mahal na Pangulo na meron dapat talagang floor price para protection din sa ating pong mga magsasaka at ang ating mga fisher folks dito sa ating bansa. Nanonood yung mga Isabeleños, sir. Mensahe ho ninyo in general. Ay magandang araw po sa ating lahat. Muli hinihiling po namin sa inyo ang inyo pong pakikiisa, ang inyo pong kooperasyon nang maiwasan po natin ang anumang sakunang pwede po mangyari. Hindi pa po natatapos po ang bagyo. Sana po ay nandun lamang po tayo sa ating mga loob ng ating mga tahanan. Tiyakin ng bawat pamilya, bawat isa sa pamilya nyo ay ligtas. Kaya po sana patuloy po kayo makinig lamang, sumubaybay sa ating po mga bagong mga updates galing po sa ating media nang sa ganon matiyak natin ang bawat isa ay ligtas at malagpasan po natin itong paghamon nitong bagyo na ito. Marami pong salamat sa inyo pong kooperasyon at sa inyo. Bahagi ng naging pagpapahayag ni House Speaker Bogie III. At sa ngayon nga, Bombo, Jamaica ay umalis na rin si Speaker dito sa may Emergency Operations Center upang dumalaw naman dito pa sa iba't ibang mga ahensya at mga opisina. At yan muna ang ulat live mula rito sa lungsod ng Ilagan. Ako si Bombo Kyle Balad. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! O ako po, kaya although nababanggit na kanina ni Speaker